Meron tayo ditong bagong box na dumating galing sa GameSir and sigurado ako magugustuhan nyo yung bagong controller na to. So hawak ko dito guys yung GameSir X5S na nagkakahalaga ngayon ng around 2,295 dito locally. Sa maganda dito is maganda na rin yung haptic feedback niya, meron siyang Hall effect, compatible siya even sa malalaking phones, and compatible din siya para malagyan ng fan cooler. So kasama dito sa box, meron tayo ditong Type A to Type C na cable, meron tayong mini GameSir box, and nandito yung documentations and manual, and itong parang may pagka-rubber, ito yung ilalagay natin doon sa gilid ng controller kung sakaling hindi kasya yung phone mo. And pinakauli, syempre, nandito yung ating mismong controller. And dito ako nagulat kasi meron na din siyang hard case na kasama. So, siguradong protektado din yung controller kung sakaling dadalhin nyo siya sa labas. Para mabuksan, kailangan i-unhook nyo lang tong dalawang nasa ilalim. Then, pwede nyo na siyang i-open. First impression ko dito guys, sobrang gaan talaga niya and very comfortable. Yung buttons niya may pagka-tactile pero hindi sobrang clicky na nakakainis. And kagaya ng sinabi ko kanina, compatible siya even sa mahaba or malalaking cellphones. Unang problem lang para sa akin nung tinignan ko yung likod niya, wala siyang extra mappable button, so stuck na kayo kung ano yung available dun sa harap niya. Pero kung papansinin niyo yung grips niya, may pagka-textured and shape siya na parang Steam Deck kaya comfortable siya hawakan. Hindi ko sure kung ano yung pinakatawag dito sa nasa gilid niya pero removable siya, pwede niyong palitan ng mas makapal para maging mas compatible sa specific phone ninyo. So ito yung pinakamanipis at pinakamakapal na pwede nyong ipalit. And kakapansin ko lang, meron din pala dito sa case niya na parang keycap remover and I think para to dun sa mga buttons niya. Pero actually pwede nyo naman tanggalin yan gamit yung daliri lang ninyo. Pero kung sakaling nahihirapan kayo, 'di ba? Good thing nagsama si GameSir ng extra puller. So dahil natatanggal siya, ibig sabihin swappable yung button layout natin. Pwede nyong gawing Switch layout or Xbox layout depending kung ano yung nilalaro ninyo. So ito yung ilan sa mga GameSir controller ako for comparison. Ito yung GameSir X2. Ito medyo na itago ko na kaya dumumi. GameSir X4 Aileron naman. And yung personal favorite ko na GameSir Galileo G4 or G4 Galileo na Thanos Edition. Ang nagustuhan ko dito sa GameSir X2 dahil USB Type-C siya, ibig sabihin talagang low latency yung controller na to. Yun nga lang hindi swappable yung buttons niya, talagang naka-fix siya sa Switch layout. Yun nga lang yung buttons niya may pagka-mushy clicky feeling. Another thing na problem dito, hindi lahat ng phones na natry ko sa kanya compatible pag may phone case. So dahil nga USB Type-C siya, may mga times na kailangan nyo talagang tanggalin yung case para gumana yung connection niya. And ang pinaka-favorite ko dito sa controller na to is sobrang gaan niya. Yun nga lang dahil locked yung likod niya hindi kayo pwedeng maglagay ng dedicated cooler. And doon nga papasok itong GameSir X4 Aileron dahil naghihiwalay siya, pwede kayong maglagay ng cooler sa gitna katulad nito. Yung buttons nga lang niya sobrang clicky, talagang medyo maingay. Kumbaga sa keyboard para siyang naka blue switch. At hindi lang yung buttons even yung D-pad and yung triggers niya ang clicky din. And ito nga ang personal favorite ko na G4 Galileo. Ang nagustuhan ko sa kanya, sobrang ganda ng grips niya, sobrang ergonomic, ang comfortable niya, and may mappable buttons siya dito sa likod. Ang maganda pa dyan, very customizable siya, pwede nyong palitan yung pinaka-plate niya, and swappable din yung button layout. The only problem lang dito, or ang kulang dito, katulad nung GameSir X2, pag time na naglalaro ka talaga ng high demanding game, hindi nyo siya pwedeng lagyan ng cooler. And dito na ulit papasok itong bagong GameSir X5S. Ang maganda dito, lahat ng binanggit kong magaganda dun sa tatlong controller kanina, nagsama-sama dito. So first of all, pwede nyo siyang lagyan ng dedicated cooler. So mapapansin nyo yung parang pinakagitna niya is medyo mababa. Pwede kasi kayong bumili ng dedicated cooler talaga para dito sa X5, katulad nito. So masusolusyonan yung pag-init sa high demanding games. Pangalawa naman is comparable yung weight niya dito sa GameSir X2, which is ito yung pinakamagaan na controller na meron ako. So nasa around 167 grams lang siya. So very light lang yun. Compare mo naman dito sa GameSir Galileo na umaabot ng almost 300 grams. And pangatlo, yung comfortability na nafe-feel ko dito sa GameSir G4 Galileo, nakukuha din nitong GameSir X5S. Kung meron lang talaga siyang mappable button sa likod, sobrang perfect na talaga ng controller na to. And dahil Bluetooth siya, pwede nyo siyang i-connect sa Android, pwede rin sa iPhone, pwede rin sa PC, pwede nyo siyang gawing wired. So nasa manual naman yun kung paano siya i-connect sa specific device.
And katulad ng ibang GameSir controller, talagang plug and play lang siya sa mga may native support ng controller na games. Pero sa mga emulators katulad nito, imamap nyo pa or gagamit kayo ng automatic mapping. Pero I can say naman na kahit na naka-Bluetooth siya, sobrang low latency lang siya. Ang sasuggest ko lang sa inyo pag i-connect nyo siya sa Android, mas better para sa akin yung naka-wireless DS mode siya o yung parang DS4 PlayStation mode compared doon sa Android mode. So yun lang guys, what do you think dito sa GameSir X5S? Okay ba siya sa inyo? Bibilin nyo ba? Comment your thoughts down below.